Mami, pinagalitan ako yung katulong natin kasi nagtapon ako basura. Ah, ganon. Pinagalitan ka niya. Sandali lang, Sharen. 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 Pinagalitan mo daw yung bata. Pasensya na po kasi ang dami na po niyang kinakalat. Hindi na ako nayari sa pagwawalis eh. Ah, ganon. Meron pa akong gagawin eh. Di ba trabaho mo naman yan? Oo nga po eh. Kaso, hindi ko naman po siya pinagagalitan. Sinasaway ko lang naman siya na huwag siyang magkalat. Hayaan mo lang. Eto yung damit ng sir mo, madumi. Ulitin mo to sa paglalaba, hindi malinis. Tapos yung dress ko, saka yung iba kong mga damit. Tingnan ko nga. Labahan mo, yan. Lalabahin ko po ito. Oo, ayusin mo yung paglalaba. Pagbutihin mo. Ito. Sige po, ma'am. Sandali lang po. Maglalaba po ako. Paplansyahin din po ba ito? Oo, ayoko ng gusot-gusot. Gusto ko yung maayos. Sige po. Ayusin mo. Tsaka ito, tignan mo, madumi na naman. Kuskusin mo yun mamaya. Mamaya. Kukuskusin ko po. Iba na ang patakaran ngayon ng kasambahay. Sabulutin mo. Ma'am, ba't po kayo naman nabunot? Hindi lang yung naaabutin mo. Ipapa-DSWD po kayo. Papa-DSWD kayo. Sige. Ayaw ko yata. Bakit? Umiiyak na yata si Madam siya nang wala pa ba? Alam, umiiyak na si Ay, alaman. Umiiyak na ba siya? Wala pa, man. Sige lang, sandali. Madam, iba yung sumurin dinanas mo. Oo, sobra. At ngayon po ay kaharap po natin si Madam Sharen. At hindi pa lang tayo, wala pa tayo question, hindi pa tayo nag-start pero umiiyak na po siya. Ngayon po gusto niyo po malaman ng kanyang buhay. So alamin po natin sa kanyang kwento. Okay, Madam Sharen, go ahead. Start from ano ba? Oh. Bata. Ay, hindi na, huwag ko na isasali yung pagkabata. Kasi, syempre kung saan ako nag-start. Masalimuot ba? Sobra. Kaya nga kung pag nagkukwento mo, ayaw na ba pagkwentuhan mo? Hirap. Paano ko ba umpisahan? Umpisa mo sa simula para makuha mo siya ng matapos. Kaya ayaw ko yun ikakwento kasi nga, wala pa man naiiyak na ako. Ang dami ko kasing yung mga... Hirap na pinagdaanan sa Oo. buhay. Lahat naman dumalaan kasi ng ganun. Kaya naman kakaiba-iba tayo ng hirap na pinagdaanan. Ako din, nakahirap nung bata pa na ako. Pero kasi ako, Buhay probinsya. ang buhay probinsya, simulat buhay probinsya na nandito. Hirap. Kasi mga bata pa kami, yung nanay, tatay ko talaga, sa hirap na nag-uumpisa. Isipin mo, alam niyo ba yung Vulcan Canlaon? Doon kami. Malapit kayo sa paan. Doon mismo, sa Panaan. Vulcan. Oo, paan kami pa sa Vulcan. So, yung mga magulang ko, nandun halos sila. Kami magkakapatid, bumaba kami doon sa lola natin. Doon kami na buhay. Tapos, ninawa ng mga magulang namin. Yung pinag-isa-isa kami. Dahil hindi kayo makaya ng buhay lahat. Oo, parang ganon. Yung ako. Kung halimbawa yung tita mong isa, medyo nakakalugog-luwag. Doon yung tuto isa. mong isa, doon naman yung isa. Yung isa, doon naman yung isa. Ako, napermis ako sa lola ko dahil panganay ako. Panganay ako sa amin. Ngayon, yung dalawang kapatid ko, lalaki, puro lalaki yung kasunod ko. Tapos, pinag-isa-isa dun sa mga tsuhin ko. Ano. O, tapos hanggang sa, yung nagtatrabaho ako, nag-work student. Yung, nag-work student ako hanggang sa, undergraduate na ako ng high school. Kasi, hindi na kaya. Hindi na siya kaya. Kumbaga, sa hirap ng buhay. Mas mahirap ang buhay sa inyo. Sa lugar nyo. Tapos yung napag-isip-isip ko na
may na-encounter kami na hindi na din iba sabi, pupunta dito sa Maynila. Year 1986. O gano'n naman kasi sa probinsya, di ba? Bata ko pa. Oo, parang pag nakakita ng Maynila. Nag-decide ako na, sasama, bahala na. Tapos yun, nung nasama kami dito, kumbaga ilan kami, Ano yung trabaho mo? yung pinsan ko, at saka yung isang friend ko, bali tatlo kami. Naghiwa-hiwalay kami. Ako, napunta ako sa Alabang. Talagang pamamasukan. Yung start ko rito, pamamasukan sa Alabang. Tapos, sobra din ang naranasan ko doon. Paano naging karanasan mo doon? Yung, bata ko pa tapos, ang naging trabaho ko is, lahat all around din. Kaya nga natuto ako sa mga gawaing bahay. Ako naglalaba. Pero lang yung pagluluto kasi hindi pinagkakatiwala sa akin dahil hindi pa ako marunong magluto. Paglalaba, paglilinis, pag-aasikaso sa dalawang bata. May lahat yun. Tapos, siguro nagtagal ako doon 9 months. Nabalitaan na isang kapatid na nanay ko na nandito ako. Pinuntahan ako. Puro sugat siya. Ito, puro sugat. Kakalaba? Oo, kakalaba. Kasi wala pang washing yun. Tapos nakita ko ng child ko, yung kapatid ng nanay ko. Iyak siya ng iyak. Diyos ko, yung pamangkin ko. Sabi niya. Tapos sabi niya, Mga ilang taong ka na ganyan ginagawa? nasa 13 lang ako. Ay, bata pa. 13 talaga. Kaya siguro, yung pag-iyak ni Madam. Parang ngayon mo lang nailabas yata yan. Kasi di ko rin po alam, kaya natahimik lang ako. Kasi ngayon ko lang siya nakitang talagang umiyak. Siguro naman nakikita natin si Madam Sharon na naka-smile. Parang kala mo walang problema. Kaya nabigyan yung pagkataon na kami usap-usap tapos isasadula po natin kasi nangyayari to sa buhay po natin na hindi natin alam sa ibang nakakasama natin. Pagkatapos mo maglaba, magluto ka na din. Hindi po, ma'am. Tapos na po akong magluto. O linisin mo yung garden. Sige. Tapos yung mga aso paliguan mo. Sharon. Sharon, nakikita mo ba to? Ang dumi-dumi. Nilinis mo na ba yan? Asensya na po. Marami po kasi ako kanina ginagawa kaya hindi ko pa po ito nalinis. Ayokong makikita ang pagbukas ko ng pinto. Marumi yan, ha? Dapat palaging malinis yan. So paglabas ko, umikislap yan. Opo, ma'am. Tsaka yung mga halaman nalalanta yata, hindi mo man lang dinidilig. Hindi po, ma'am. Hindi ko na dinidilig po kasi umuulan ganon. Nababasa naman siya. Paano kung namatay yan, ikaw ang papatayin ko? Ay, wag naman po, ma'am. Pag may namatay na isa dyan, ibabawas ko sa sahod mo. Tapos umuwi ako ng probinsya, 1990. Hindi rin naman ako nagtagal. 2 weeks lang ako doon. Pumasok naman ako, siguro 2 days lang. Pumasok na ako. Nagtrabaho ako dyan sa San Ildefonso sa market. Palengke? Sa palengke. Nagtitinda ako ng mga sapatos, tsinelas, ganon. Pumasok ako dyan hanggang sa natagpuan ko na itong magiging asawa ko. Yung magiging asawa. Naging asawa ko ngayon. Diyan kami nakita sa San Ildefonso. Ngayon, nung nagtatrabaho siya sa Manukan. Ako naman tuloy pa rin ako namamasukan sa market hanggang sa lumipat siya na dito sa Mapaniki. Dito sa may kay Kuya Bulim, sa anak niya ako pinag-rin. Yun ang umpisa. Oo, dyan. Ngayon, dyan siya lumipat. Ako naiwan. Naligaw pala din naman siya. Naiwan ako dun sa San Ildefonso. Tapos pagkaman umuwi siya doon, tuloy pa yung panliligaw niya. Hanggang sa, sabi ng tsuhin niya, Sharon, kung taka kaya dito sa Mapanigi, pwede ba kitang pakikiusapan na bantayan mo muna
yung asawa ko kasi manganganak. Ilang days na lang manganganak na pumayag ako. Pala, may plano sila. May plano sila, hindi naman talaga totaling babantayan ko yung asawa niya. Pala, kumbaga parang pinikot ako doon para sa pamangkin sa naging asawa ko ngayon. Kumbaga pinikot nila ako. Hindi na ako nakawala. Hindi ngayon, ayun, nagkatuluyan kaming pero parang sa akin kasi mas matanda yung asawa ko kaysa sa akin. So, iniisip-isip ko na hindi dapat ito, sabi ko gano'n. Pero, nung walang pa naman nangyayari, lumas ulit ako, iniwan ko sila dito. Kasi parang, iniisip ko na parang hindi naman natatama, gano'n. Tapos, ang ginawa naman itong asawa ko, sinundan ulit ako sa Maynila. Sa mga, dito, taga dyan, yung pamilya dyan, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Yung pamilya dyan, di ngayon, pumunta ako doon, namasukan ulit ako. Ngayon, pinapauwi niya ako. Sabi niya, gusto mo magsama na tayo? Sabi niya gano'n. Di ngayon, parang nag-iisip-isip naman ako. Tapos, hindi siya tumitigil ng punta-punta doon. Niisip ko naman, baka pa kung mamaya, kung ano pa mangyari. Ang ginawa ko, tinuluyan ko na siya. Di sumama na ako dyan, hanggang sa nabuntis nga ako niya. Yan. Ngayon, hanggat nagtatrabaho siya sa palay, kasi ang trabaho niya pa na namimilad ng palay. So ngayon, habang nagtatrabaho kami pareho, nandito naman ako sa pamilya dyan ng mga dyan. Matagal ako dyan, hanggang sa patagal ng panahon, hanggang sa napuntis ako dun sa panganay ko, nagtatrabaho pa rin ako. So ngayon, hanggang sa mga anak ko, nandiyan pa rin ako sa kanila. Kaya lang, lumipat na kami ulit ng San Ildefonso dahil mayroon silang farm doon. Doon na kami natira. Kami-kaming pamilya. Isa pa lang yung anak namin hanggang sa nadagdagan nga doon. Tapos, lumipat na naman kami dito sa Mapanil. Nadagdagan ulit. Naging 3 na sila. Hanggang sa naging 3 na sila, na yun, nalipat ulit kami doon. Nung lumipat kami dito, 3 na, lumipat ulit kami doon sa may farm ng mga... Hindi na. Kasi naisip ko, sabi ko, nag-uusap kami dalawa na kailangan, mas maganda siguro na yung kaya lang natin paaralin, pakainin, palakihin. Yung ganun yung pinag-uusapan namin. So, hindi namin na dinagdagan. Pero ako gusto ko talagang anak 4. Hanggang sa lumipat ulit kami doon, hanggang sa nakapagtapos na ng high school yung anak namin na magka-college na. Nung mag-college na, lumipat na ulit kami dito sa Mapaniki. Kaya pag ganun-ganun kami, Ngayon, hanggang sa nandito nga kami, hanggang sa nagtapos na yung mga anak namin, talaga nung nandun kami sa San Ildefonso, sobrang hirap ng buhay namin. Andiyan yung pareho na kami nagtatrabaho mag-asawa. Yung mga anak ko naman, kahit hanggang sa nag-high school sila, sa awa ng Diyos, yung kinuha sila na mag-tutor para makakatulong doon sa kahit pambaon man lang. Ganun yung nila, ganun yung nagiging buhay nila. Ako naman, namamasukan din ako doon sa pinagtututora nung panganay at nung pangalawa ko. Namamasukan din ako doon. Nag-aalaga ako ng 3 bata. Tapos, hatid, sundo, all around. Lahat yun. Tapos, wala kami pagkain. Tinutulungan kami ng bus ko kahit na nag-a-advance ako. Okay pa din naman siya. Mabait naman sila tungkol doon. Kaya lang ang nangyari. Yung nanay doon, medyo strict. Pero kahit na paano, kumbaga na natitiis ako, nagtagal ako ng 7 years sa kanila. Hanggang sa nag-graduate yung anak ko. Ayun. Yung naging amo ko na yan, yung lalaki nung nagtrabaho sa Singapore, yung babae na dyan lang. Dahil yung anak ko panganay nakakatulong sa mga anak niya, tutor na tapos ako rin, lahat naman ginagawa ko sa kanila. Malaking naging tiwala nila sa akin. Kaya bandang huli, gusto nila ako dalhin sa Singapore. Kaya lang, ang nasa sa utak ko, yung mga anak ko na maiiwan dito. Then, 2 yung babae ko, 1 lalaki ko. Ngayon, naiisip ko, baka pag naiwan ko sila, nasa Singapore nga ako, o yung sila nag-aaral, puro 2 babae ko, baka mapapariwara pagka walang nag-aalaga. Hindi naging ibabaw sa akin yung pag-abroad.
nangingibabaw sa akin yung sila. Sila kasi kung ano man yung mangyari sa kanila, hindi naman agad-agad ako na kabuka lang na Maynila na nandyan makakauwi ka kaagad. Pero pag nag-abroad ka, pag may hindi ka agad-agad makakauwi. Kaya ganito yung naninibabaw sa akin. Tapos nung nag-college na nga sila, dito naman sa mga family dyan, na dyan talaga kami as in nagtagal. Nag 26 years kami sa kanila. Pero wala po nangyayari. Ang pangyayari lang po, ikot-ikot lang ng buhay namin. Pero may natutuhan naman kami sa kanila. May natutuhan kami sa kanila dahil sa pangangaral palagi. Andyan yung okay naman yung sweldo namin. Yun yung pinatutustos namin sa mga anak namin na nag-aaral. Kahit na papano, may nakasupport. Yung kahit papano ba yung mayroon kami sweldo na kahit na anong mangyari, nakasuporta sa kanila yung namin. Hanggang sa, ayan nga, nagtapos na sila, okay na, nakapagtrabaho na sila, okay. Pero hindi pa rin kami tumitigil na kahit na anong mangyari, andyan pa rin kami para sa kanila. Sa time po na yon, hindi po namin nagugustuhan yung mga ugali ng mga family. Kasi, ang nangyari po kasi sagsagan ng pandemic noon, 2020. Tapos, 2020, tapos kasagsagan ng bagyo na Ambo. Yun. Habing gabi po, naghahakot kami. Inahakot namin yung mga gamit namin kasi sinasabi nung Lumayas ka na dito. Pagbalik ko, ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. May mga nangawawalang gamit dito sa bodega. Sino kukuha nun? Ay ma'am, wala po kami kinalaman dun sa mga gamit na nawawala. Itatanong niyo po dun sa isang anak niyo. Siya po yung... Hindi ako naniniwala. Tayo lang ang dito. Hindi po, siya po yung tanongin niyo, siya po yung may kinalaman at nasa kanya na po yung Basta, susi. pagbalik ko, ayoko na makikita ang pagmumukha mo dito. Lumayas ka na. sobra naman lupit ng mga amo ko. Yun. Sobrang napakasakit kasi hindi naman nila. Kasi kasagsagan ng pandemic. Tapos kasagsagan ng bagyo. Yung bagyo na Ambo. Lilipat kami. Kasi sinasabi nila pagka hindi na kami, ayaw nila kami madadatanan doon pa kami. Pero kasi, may nangyari na hindi nila nagustuhan. Kasi ang buong akala nila, kasi yung asawa ko humahawak na susi ng kabalik, ang buong akala nila, yung susi na sa asawa ko pa. Pero kinuha na nung matanda, hindi pa naman tayo matanda. Kinuha na yung bandang matanda. Ang iniisip ng kapatid, ang iniisip sa kapatid niya, yung susi na kay Robert, nagalit siya ngayon doon sa asawa ko. Bakit hindi daw niya binamatay yung kamalig? Bakit pinapabayaan ng gano'n? Wala naman na yung susi sa kanya. Ngayon pinapaliwanag ng asawa, nagalit sa amin, kaya niya kami pinaalis. Ganon. Lumipat na kami dyan, ang upahan kami kahit na alam namin na yung bahay is digdig nung nire-repair na lang namin para hindi pumasok yung ulan. Pero awa ng Diyos, nililigtas pa rin naman kami ni Lord kahit na may sakuna na dumadating na 2 bagyo na yung naranasan namin na hindi naman na okay pa din. Hanggang sa dumating kami dyan, pumapasok pa rin ako ng namamasukat pa rin ako ng paglalabada, plancha, paglilinis ng bahay. Hanggang sa naglabada ako dito sa nanay niya, nakikipaglaba ako sa nanay Tapos niya. Tapos nagpanak ka na hanggang sa ikaw, nagpapahanap ka ng kasama, itirecommend naman ako ng nanay ni Beth. Ngayon, andito na ako, okay na. Kumbaga, simula nung tumira kami dyan, kumbaga parang nabunutan na ako ng tinik sa dibdib, nagiging okay na ako, kaya hindi. Naku noon, sobrang stress ko, yung lahat hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit saan ka pumunta, Oo. Naglalaba ako, kahit pinapatulan ko, kahit basta, maayos na, Pero kaya nagiging paglabado. Oo, alam mo, madami yung likod ko na to. Masakit. Sobrang sakit na to, pero titiis ko hanggang sa, kasi iniisip ko yung mga anak ko,
Yung asawa ko nakikipagpalay, pag wala palay, wala. Kumisan, i-extra siya sa mga halaman. O gano'n lang yun, gaano na ba kinikita nun, pero yung araw-araw mo na gastos. Tapos wala nung pandemic, isipin mo yun, yung mga gastos, mga bilihin, sobrang taas na. Tapos hindi mo alam kung paano mo budgetin na ganong pera lang. Hindi mo alam kung paano mo babudgetin. May bigas ka, may baon ka ng mga anak mo, ulam pa. So, saan mo kukunin yun? Kaya, laki swerte din namin. Kahit kami tatlo na yan, laki swerte na nakapasok kami sa'yo. Kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, kahit na anong mangyari, sobra po napakabait po ni Sweet Mary. Dumating siya sa buhay namin, kami tatlo. Kaya, kahit na kuminsan, hindi naman talaga may iwasan na hindi tayo nagkakaproblema minsan-minsan. Pero, malaking bagay na kahit paminsan-minsan na tumatating yung problema, meron sumasakip sa atin, si Sweet Mary yun. Ganon. Salamat naman. O, diba? Umiyak. Ako na din niya. Kanina pa ako napapano kay madam eh. Kaya ngayon, sobrang naman laking pasalamat ko din kay Lord kasi kahit na anong mangyari, hindi niya rin kami pinabayaan. Lalo-lalo na sa mga anak ko, tanging hiling ko lang naman sa kanya na kahit na walang pera, basta araw-araw sa bawat oras kumakain lang kami at walang sakit talaga yung mga anak ko, yung pamilya ko, sapat na sa akin. Higit sa lahat yung nanay ko dahil nung nakaraan sa amin nga siya, ilang years na siya sa amin. Thank you very, very much talaga kay Lord kasi hindi siya yung nadadakuan ng sakit kahit na anong mangyari. Ganun pa rin yung kalusugan niya. Wala siya iniinom na maintenance. Sapat na po sa amin yun na ganun lang kahit na hindi na kami yumaman. Hindi ba kami magkapera ng marami, okay na po sa akin. Kaya mana na ho yun sa amin na walang sakit. Nakakaraos na. Oo, nakakaraos na. Tsaka higit sa lahat ninyo, mga anak ko, nasa tabi ko pa rin, kahit na anong mangyari. Laki na din pasalamat ko kasi yung mga anak ko kahit na paminsan-minsan na wala sila sa tabi ko, yung bang naiisip ko rin na hindi sila nagkakasakit, malaking, malaking bagay na para sa akin yun. Ganon. Yun. Yun ay nalaman niyo po totoong buhay ni Madam Sharon. Mula una hanggang natapos po siya talaga ay yung kanyang luha ay non-stop po. Siguro, ngayon mo lang nang ilabas siya. Kasi ngayon lang din kita kasi nakitang emotional. Nag-start nung kaya di ako nakasalita. Maano na yung balahibo. Yung palang nakakasama ko pala, yung mga kasama na palatawa, comedian. Yung palang buhay pala nila dati ay talagang mga experience talaga napakahirap din nilang pinagdaanan. Kaya naman po ay natutuwa naman ako at naging daan ang Sweet Mary's Vlog na syempre sa ating mga viewers, solid na nagmamahal sa ating mga channels at mga nanonood ng videos. Tapos dahil nakuha ko po sila Madam Sharon, Madam Jolan, Sir Robin, so meron po tayong nagagawang trabaho. Sa ganung paraan pala ay naging bahagi ang Sweet Mary sa vlog sa inyong buhay. Kaya nagpapasalamat din ako at naging bahagi yung nating pagsasama at nagiging maliwalas ang inyong buhay.